Hello po sa lahat ng mga listeners. Gusto lang po naming i-greet lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Salamat po sa lahat and you are amazing. Para sa inyo po ang kwentong ito. Simulan na natin. Cute na bata binigyan ng chocolate ang babae sa park na mukhang malungkot para maging masaya na daw ito. Pero ito pala ang ina niya. Paano nga ba nangyari yon? Sabi nila masyado daw mapaglaro ang buhay. Isang araw pakaramdam mo nasa tuktok ka ng mundo, pero kinabukasan parang wala kang ibang matakbuhan kung hindi ang sarili mong anino. Sa gitna ng tawanan ay may luha. Sa likod ng tagumpay ay may lihim na kabiguan. At minsan, sa tahimik na gabi, doon mo maririnig ang pinakamalakas na iyak ng puso. Pero kahit na gaano karami ang mga pagsubok na dumaan, ay may mga taong mananatili na pagkukuhanan mo ng lakas para muling sumubok, lumaban, at bumangon sa pagkakadapa. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin. Mapait na napangiti ang babae habang tahimik na nakaupo sa isang bench sa park at nakatanaw sa malaking simbahan sa harap. Dito nagsimula ang kwento natin. At sinabi mo sa simbahang ito mo ako pakakasalan. Puno ng paitang boses na bulong pa nga niya sa sarili kasabay nun ay may namuong luha nga sa mga mata niya. Siya nga pala si Faith Guevara, 25 years old at kauuwi lang niya mula Saudi. Ang bansa na nagbigay nga sa kanya ng labis na bangungot. Sa totoo lang, hindi niya alam kung may babalikan pa ba siya o kung may naghihintay pa nga sa kanya sa pag-uwi niya. Pero wala naman siyang choice kasi wala rin naman siyang ibang uwian. Bakit po kayo sad? Gulat na napalingon nga si Faith sa boses ng batang nagtanong. Kaya agad siyang napalingon dito at nakita ang isang cute na batang lalaki na hindi niya napansing nakaupo pala sa tabi niya. May naalala lang ako. Agad na sagot niya, tapos mabilis na pinunasan ng luha sa mga mata at pilit pang ngumiti. Hi, anong pangalan mo? Saka bakit mag-isa ka? Sinong kasama mo? Tanong pa nga niya. JL po ang pangalan ko at kasama ko po si Papa. Sa inyo na lang po ito, sabi po kasi nila kapag sad daw po tayo, kumain daw po tayo ng sweets para maging happy na po tayo. Pero wag pong madami kasi nakakasira po ng teeth Kaya dapat after po kumain magtututbrush po palagi. Saglit na natigilan nga si Faith sa narinig. Pero napangiti ito bago tinanggap ang tsokolate. Salamat pabulong na saad niya. Sa totoo lang may naalala kasi siyang isang espesyal na tao sa buhay niya. Dahil sa sinabi ng bata. Isang tao na sobrang laki ng papel sa buhay niya. Noon kasi kapag nalulungkot siya ay lagi rin siyang binibigyan ng sweets ng tao na to. At pilit na pinasasaya. Bukod doon hindi niya maintindihan kung bakit may parte sa puso niya na tila magaan para sa batang si JL na ngayon lang niya nakita. Ano pong name niyo? Tanong pa nga ng bata. Faith. Pwede mo akong tawagin Ate Faith. Ani nga nito. Nice to meet you po, Ate Faith. Same po kayo ng name ng mama ko. Kaso sabi po ni Papa nagbo-work daw po siya sa malayo Pero alam ko po na sinabi lang po niya yun para hindi po ako masaktan. Alam ko po na iniwan lang po niya kami. Sad po ako kasi hindi ko naman po siya nakilala pero marami pa naman pong reason para maging happy Kasi love naman po ko ni Papa tapos may lolo at lola pa po ako at saka mga tito at tita. Kaya sana po wag na po kayong maging sad. Sabi din po kasi ni Papa nakakapangit daw po ang pagiging sad Mahabang saad pa nga ng madaldal na bata, kaya mahina siyang natawa. Pero agad din siyang natigilan nang tila may mapansin sa sinabi ng bata. Sunod-sunod na paglunok nga ang laway na ginawa niya. Nang mapagtanto, nakamukhang kamukha nitong lalaking tinutukoy niya kanina.
na sobrang naging laki ng papel sa buhay niya. At teka, hindi ba sabi mo JL ang pangalan mo? Puno ng kaba na tanong niya, kaya nakangiting tumango ang bata. Teka, John Leo ba ang buong pangalan mo? Tanong ulit niya. Hala, paano niyo po nalaman? Ang galing niyo naman po. Malawak ang ngiting sagot nga nito, kaya agad na napatakip nga ng bibig si Faith. Kasabay ng muling pamumuo ng luha sa mga mata niya. JL, nandito ka lang pala. Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalayo sa amin ng lola mo? Narinig niyang saad ng isang familiar na boses ng isang lalaki. Bago pa siya makapagsalita ulit, at nang napalingon nga siya dito, ay mas lalo siyang napasinghap nang makumpirma na tamang hinala niya. Si Leon de los Santos, ang una't huling lalaking minahal niya. Sorry po Papa, nakita ko po kasi na mukha po siyang sad, kaya binigyan ko po siya ng chocolate. Hindi po ba sabi niyo po sa akin nakaka-happy po ang sweets? Nakangiting sagot pa ng bata sa ama. Leon, napapaus nga ang boses, nabulong ng babae, at nakita niya ang gulat na rumehistro sa mukha ng lalaki nang napalingon ito kay Faith. Faith? Usal din ito sa pangalan niya. Magkakilala po kayo? Tanong naman ng bata. Faith iha. Narinig niyang tanong ng mama ni Leon, napapalapit din. Halatang hindi makapaniwala na makita nga siya ulit pagkatapos ng maraming taon. Anak, sumama ka muna sa lola mo. Seryosong saad man ni Leon habang matalimang titig nga nito sa kanya. Ma, mauna na kayo ni JL sa sasakyan please. Pakiusap pa nga nito kaya mabilis na tumango ang ina na nagulat pa rin. Tapos ay isinama na nga ang bata pabalik ng kotse. Ang laki na niya. Patuloy nga sa pagluha ang mata na bulong ni Faith habang pinapanood ang paglayo ng mga to. Sobrang bilis at lakas ng tibok ng puso niya. Pero nahahaluan din ito ng kirot. Hindi kasi niya inakala. Pagkatapos ng maraming taon, heto siya. Muling makakaharap ang mga rason kung bakit pilit siyang lumalaban at nagpatuloy kahit pa sa hindi inaasahang pagkakataon niya nakita muli ang mga ito. Why are you here? At bakit bumalik ka pa? Mariin at puno nga ng galit na tanungan ng lalaki sa kanya. Napakagat naman ng iba pang labi si Faith sa narinig. Base kasi sa sinabi ng lalaki, ay tila kumpirmado ng wala na nga siyang babalikan pa. Masakit yon pero naiintindihan naman niya lalo na't siya itong nawala ng maraming taon na walang kahit na anong pasabi. Don't give me those fake tears and fake sadness. As if hindi ikaw ang umalis at nang iwan. Faith, hindi nagagana sa akin yan. Mariing saad naman ulit ng lalaki nang wala nga itong natanggap na sagot mula sa kanya. Ano, hindi ka ba sasagot? Bakit ka nandito? At bakit bumalik ka pa pagkatapos ng 5 taon, Faith? Pag-uulit pa nga ng lalaki. Ano kasi? Nangihina na saad niya. Hindi alam kung paano magpapaliwanag kaya naman napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki. Tapos umiling. Well, you know what? Hindi mo na kailangan sagutin kasi wala rin naman akong pakialam. But please, do me a favor at huwag ka nang lalapit ulit sa amin. Kasi okay na kami nang wala ka. Kinaya namin na wala ka at kakayanin namin. Maanghang na saad pa nga nito, kaya parang sinaksak nga ng punyal ang puso ni Faith. Noon hindi siya magawang sabihan ng mga ganito ni Leon. He is the sweetest and the most loving man she have ever known. Wala itong ibang ginawa kung hindi ang mahalin, alagaan at suportahan siya sa lahat pero parang ang laki na ng pagbabago nito. Pero gaya nga ng sinabi niya, hindi naman niya ito masisisi at naintindihan niya ang pinagmumula ng galit nito. Leon, teka lang, mag-usap muna tayo please. Agad na wika nga niya. Sa lalaki, nang akmang tatalikod na nga ito, marahan pa niyang hinigit ang braso nito para lang pigilan. May kailangan pa ba tayong pag-usapan?
Malamig na tanong ng lalaki. Sorry, Leon. Sorry, hindi ko sinasadya. Umiiyak na panimula nga niya. Kaya sarcasticong natawa ang lalaki. Wow, hindi sinasadya? Naririnig mo bang sarili mo, Faith? 5 taon kang nawala at hindi nakibalita sa amin. O kahit sa anak mo man lang. Tapos sasabihin mo na hindi mo sinasadya? Lumaki si JL na wala ka sa tabi niya at nangungulila sa isang ina. Tapos ngayon babalik ka nang bigla-bigla at sasabihin na hindi mo sinasadya? Hindi makapaniwala pero puno ng galit na saad nga ng lalaki. Gusto mong mag-usap tayo? Fine. Mag-usap tayo, total. Sa totoo lang, curious din naman ako sa rason mo kung bakit bigla ka na lamang nawala. Bakit nga ba, Faith, ha? Now, tell me, bakit nga ba? Dagdag pa nga nito, paano nga ba nagsimula ang kwento nilang dalawa? Well, they were college sweethearts. Maagang naulila sa mga magulang si Faith, pero hindi naging hadlang iyon sa kanya para magsumikap sa buhay. 2 taon college siya noong nakilala niya si Leon at nagpakita ng interes sa kanya ang lalaki. At first, hindi niya ito pansin kasi nga ay mas focus niya ang pag-aaral. Ang kaso ay sobrang ipinakita ni Leon sa kanya ang sincerity nito. Kaya naman hindi nagtagal ay nahanap niya ang sarili na nagkakagusto at napapamahal na rin sa lalaki. Naging masaya at maayos naman ang relasyon nila dahil din kay Leon. Pakiramdam ni Faith ay nagkaroon siya ng bagong pamilya. Bukod kasi sa pagmamahal ng lalaki sa kanya, ay minahal at tinanggap din siya ng pamilya ni Leon. At mula noon ay sabay silang nangarap at nagsikap na may maraming at mapatunayan sa buhay. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kung hindi para na rin sa pamilya na balak nilang buuin para sa hinaharap. Ano, Faith? Tinatanong kita. Ano ang rason kung bakit tinalikuran mo kami ng mga anak mo? Are we not enough? O nakahanap ka na ng mas maayos na buhay doon? Tanong ulit ni Leon, kaya para nga siyang biglang bumalik sa realidad mula sa pag-aalala nga sa nakaraan. Hindi, Leon. Hindi sa ganoon. Maniwala ka, hindi ko gusto na mawala ng matagal. Kasi kung ako ang papipiliin, hindi na nga nito nagawang ituloy pa ang sasabihin. Kasi pinutol na nga siya ni Leon. Kung ikaw ang papipiliin, iiwan at tatalikuran mo kami ng anak mo na wala pang musmos nung mga panahong yun. Nagawa mo na nga eh, hindi ba? Faith, I did nothing but to love and support you. Na kahit pa masakit at mahirap sa akin, nahayaan kang umalis at magpunta sa ibang bansa. Pumayag pa rin ako. Kasi mahal kita. Kasi ayoko maging makasarili. Kasi alam ko na may pangarap ka rin sa buhay at ayoko maging hadlang sa mga pangarap mo. Kasi ayoko masakal ka sa akin. Tapos ganito ang naging sukli mo sa akin? Sa amin ni JL? Puno ng hinanakit na dagdag pa nga nito. Maring napapikit si Faith na ngayon ay walang humpay ang pagtulo ng luha mula sa mga mata. 3 taon na college siya noon nang nalaman nila na nagdadalang tao siya. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral at pansamantala lang na tumigil noong nanganak siya. Noong 4 na taon college na siya, habang nag-aaral ay magkatuwang sila ni Leon sa pag-aalaga sa anak nila. Hindi naman sila gaanong nahirapan kasi nga ay tumutulong ang mga magulang ng lalaki. At noong 4 na taon ng kolehiyo din siya, bago siya makatapos, ay nakatanggap siya ng oportunidad na mag-OJT sa Saudi ng 2 buwan. At doon na nagsimula ang bangungot niya. Nakulong ako sa Saudi. Sobrang hina ang boses, pero bakas dito ang sakit na saad niya. Agad namang natigilan at natahimik sa Leon dahil sa narinig. Tapos tinignan niya si Faith na para bang hindi siya makapaniwala. Ano? Anong nakulong ang pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong nga nito. Yung naging supervisor ko sa hotel kung saan ako nag-OJT. Pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan, Leon. Pero syempre lumaban ako
At sinabi ko na isusumbong ko siya sa HR. Pero bago ko pa magawa yun, dinampot na ako ng mga pulis. Inunahan na niya ako. Finrame up niya ako na magnanakaw ng mga alahas sa mga customer at nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Umiiyak na kwento nga ni Faith. Hindi naman nakasagot si Leon na sobrang gulat sa mga nalaman. Oo, galit siya kay Faith kasi nga ay matagal itong nawala at inakala niyang inabandona siya nito. Silang dalawa ng anak nila. Pero kilala niya si Faith at alam niyang hindi ito sinungaling na tao. Sa totoo lang, noong bago umalis si Faith at nagpaalam ito sa kanya patungkol sa OJT nga sa Saudi, ay ayaw talaga sana niya itong payagan kahit pa 2 buwan lang naman yun. Bukod sa masyadong malayo at wala siya doon para tulungan na talaga ng babaeng mahal niya, ay kinutuban din siya na parang may hindi magandang mangyayari. Noong mga panahong iyon, ang akala niya ay masyado lang siyang nag-overthink kasi nga sobrang mahal niya si Faith at ayaw nga niyang maging makasarili at maging hadlang sa mga pangarap ng babae, kaya pumayag pa rin siya kahit nalabag sa loob niya. Naging maayos naman ang lahat noong mga naunang linggo na nasa Saudi na si Faith. Halos araw-araw at gabi-gabi kong mag-usap sila via video call habang nagtatrabaho ang babae at habang nag-aaral siya sa pagdodoktor. Hanggang sa nagising na nga lang siya, isang araw na hindi na niya ito makontak pa. Gustong-gusto kong tumawag sa'yo noong mga panahong yon at sabihin sa'yo ang mga nangyari. Pero hindi ko na nagawa kasi nakakulong na ako at bawal na. Sinubukan naman akong tulungan ng Philippine Embassy habang ongoing pa ang kaso. Tinanong nila ako kung paano makokontak ang pamilya ko dito sa Pinas para silang makapagsabi sa inyo ang kaso. Natakot ako. Natakot ako na baka wala na ang focus mo sa pag-aaral mo at sa pag-aalaga mo sa anak natin dahil sa akin. At sobra akong natakot kasi sinabi nila sa akin na pwede daw bitayin ng mga magbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya sa huli, nagpa siya akong hindi na lang sabihin sa inyo ang nangyari. Kasi hindi rin naman sigurado kung makakauwi pa ba ako eh. Ayokong mag-alala kayo at ayokong masira ang buhay niyo ng dahil sa akin. Patuloy sa pagluha nga na saad pa nito. Gustong-gusto kong umuwi ng mga panahong yon. Kasi ang lungkot ng mag-isa sa ibang bansa nang wala man lamang akong pamilya, walang kasama, walang kakampi. Wala ka doon para yakapin ako at ibulong sa akin na magiging maayos din ang lahat. Gaya ng lagi mong ginagawa sa tuwing may problema ako, napagainin ng loob ko. At alam mo sa totoo lang, ang daming pagkakataong inisip ko na sumuko na nga lamang. Nahayaan na lang na ang pagkakataon kung anong mangyari sa akin. Pero kapag naiisip ko kayo ng anak natin, kayong dalawa na iniwan ko dito at alam kong umaasa at naghihintay sa pag-uwi ko, nagkaroon ako ng konting lakas ng loob para magpatuloy at lumaban pa. Wika nga nito. Hindi pa rin sumasagot si Leon at parang hindi pa nga nagsisink in ang lahat ng mga nalaman niya tungkol sa taong kinasuklaman niya. Pero nanatili siyang nakatitig kay Faith. Hindi nga niya namalaya na nagunahan na rin ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Ang tagal kong sinubukang lumaban at ilang buwan pa lang ang nakalipas nang sumuko sa mga awtoridad doon, yung dati kong supervisor. Nagkaroon kasi siya ng bone cancer at tinaningan ng buhay. Humingi siya ng tawad sa akin. Inamin na finrame up niya lang ako. Galit na galit ako sa kanya, Leon. Pero nung mga panahon na yun wala akong ibang magawa kundi ang umiyak lang. Lalo na nang sabihin ng abogado na makakauwi na ako. Hindi ako makapaghintay na makabalik dito kahit na hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako. Patuloy sa pagluha nga na saad nito. Tapos napatakip nga ng muka habang tahimik na humahagulgol. Habang inaalalang mga mahihirap at masasakit na pinagdadaanan noon. Medyo nagulat naman siya nang maramdaman ang maiinit na braso nga na biglang yumakap sa kanya. Sana sinabi mo sa akin ng totoo noon pa lang. Lumuluha nga bulong ng lalaki. Pero Leon, Faith,
Naiintindihan ko naman ang rason mo kung bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad, okay? I really do. Pero hindi ba may karapatan pa rin naman akong malaman kung ano ang mga nangyayari sa'yo doon? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ako ang pamilya mo noong mga panahong yon, Faith. Kaming dalawa ng anak natin. Siguro nga tama ka na baka mawala ako sa focus sa pag-aaral, but who cares? Sa tingin mo, mas mahalaga pa yon kesa sa babaeng mahal ko? Kesa sa ina ng anak ko? Kaya bakit mas pinili mong sarilihin ang lahat? Hindi ba noon pa lang, nangako na tayo sa isa't isa na magiging magkasama at magkaramay tayo sa lahat ng bagay? Wala ka bang tiwala sa akin? Dagdag pa nga niya. Sorry, Leon. Patawarin mo ko. Kung mawala naman sa yakap ang lalaki tapos malungkot, nangumiti. Patawarin mo ko kung wala akong nagawa para sa'yo nung mga panahong pakiramdam mo na nag-iisa ka. Wika pa nga nito. Galit ako, Faith. Galit pa rin ako at yun ang totoo. Pero hindi ko ipagkakait sa'yo na makilala si JL. Ang makapasok ka sa buhay niya at maging ina pa rin sa kanya. Pero sa tingin ko hanggang doon na lang muna yon. Kasi masyado nang marami ang mga nagbago sa mga nakaraang taon na wala ka. Malungkot na dagdag nga nito. Pilit na mangumiti si Faith bago tumango. Naiintindihan ko, Leon. At hindi naman ako umaasa na sa pagbabalik ko ay babalik din tayo sa dati. Okay na sa akin ang masabi ko sa iyo ang totoo. Ang mapatawad mo ko at hayaan na maging parte pa rin ng buhay ng anak natin. Okay na ako sa ganun, Leon. Sagot pa nga niya. Kahit pa ang totoo ay parang winawasak nga ang puso niya. Para sa kanya, obvious naman kasi sa sinasabi nga ni Leon na hindi na nga siya nito mahal kasi marami nang nagbago. Hindi niya alam kung may iba na ba ito o kung ano at wala siyang lakas ng loob na tanungin iyon. Kung sakaling may iba na nga ito, hindi rin naman niya ito masisisi. Kasi nga matagal ngang inisip ng lalaki na basta na nga lamang siyang binaliwala nito. Ang importante, sa kanya ngayon ay makabawi nga sa anak niya. Sa mga taon na hindi nga niya ito nayakap at nakasama. Saan ka tumutuloy ngayon? Tanong nga ng lalaki at hindi pa nakakasagot si Faith nang dumako ang tingin nito sa maletang dala niya. Wala ka matutuluyan? Tanong nga nito kaya marahan siyang umiling. Wala pa. Pero bala ko namang maghanap ng maliit na mauupahan at trabaho na rin. Medyo nangangapa lang ako sa kung saan at paano magsisimula ulit kasi kaninang madaling araw din ako nakabalik. Saad naman niya at pinunasan pa nga ang pisngi na puno ng luha. Pwede kang pansamantalang tumuloy sa kondo ko habang wala ka pang matutuluyan. Wika nga ng lalaki na bahagya namang niyang ikinagulat. That's the least thing I can do to help you start over. After all, nanay ka pa rin naman ng anak ko at may pinagsamahan pa rin tayo. Pagkatapos ng mga nalaman ko, alam ko na hindi naman pwede na basta hayaan at pabayaan na lang. Dagdag pa nga nito, kaya muli siyang napangiti ng mapait bago marahang tumango. Nakakahiyan mang tanggapin, pero kailangan ko rin naman ang lahat ng tulong na matatanggap ko sa ngayon. Huwag ka mag-alala, kasi magbabayad naman ako ng renta, saka aalis din ako kaagad kapag nakahanap na ako ng malilipatan. Salamat, Leon, At sorry ulit sa lahat. Pabulong na dagdag pa nga niya kaya tumangong lalaki. Bukas na kita ihaharap kay JL. You need to fix yourself first. At kailangan ko rin kausapin muna ang bata para ipaliwanag sa kanyang lahat. Hindi naman siya pwedeng mabigla. Hindi ko sinabi sa kanya na iniwan mo kami pero iyon ang iniisip niya. At ayoko naman na magalit siya sa'yo at ipagtabuyan ka niya kapag nagkaharap na kayo. Lalo na't matalino siyang bata. Kaya kakausapin ko muna siya. Saad ng lalaki kaya muli nga siyang tumango. Salamat ulit. Sagot na nga lamang niya. Nang araw na iyon ay sinamahan naman siya ni Leon patungo sa kondo nga nito. Hindi nakatanggap ng automatic compensation si Faith sa Saudi kahit pa 5 taong nasayang ang buhay niya doon. Pero dahil sa tulong ng Philippine Embassy sa kanya
at sa isinagawang diplomatic negotiations nito sa Saudi ay nakatanggap siya ng informal settlement. Hindi kalakihan, pero alam niyang sapat na para makapagsimula ulit. Sa totoo lang, ay masama pa rin ang loob niya dahil sa mga nangyari, lalo na sa dating supervisor na sumira ng buhay at pangarap niya. Pero sa puntong ito ay nais niyang magsimula nga ulit at bumangon mula sa matagal na pagkakadapa at pagkakalugmok. Naniniwala naman siya na hindi pa huli ang lahat para may marating pa rin sa buhay. Doktor ka na pala. Nakangiti at mababa nga ang boses na saad ni Faith nang makita ang picture ng lalaki na nakadisplay nga. Suot ang uniforme nga nitong pang-doktor. Yes, tanging naisagot ng lalaki. Nakaka-proud. I mean dati pa lang yan na ang pangarap mo, hindi ba? At masaya ako na naabot mo ang pangarap mo at nabigyan ng magandang buhay ang mga magulang mo. Wika nga nito at natatandaan niya yun. Kasi talaga ang pangarap nga ni Leon ay ganun. Bukod sa pangarap pa nga nitong magkaroon silang dalawang magandang buhay para sa pamilya na nais nga nilang buuin ng magkasama. Kompleto ang mga gamit dito. Lagi ring may stocks sa pantry at ref. Just feel at home. At kung may iba pang kailangan, magsabi ka lang sa akin. Wika nga ni Leon na iniiba nga ang usapan. Habang nag-aayos pa ng gamit sa kwarto si Faith, napansamantala niyang tinutuluyan. Salamat ulit, Leon. Sagot niya at kumunot nga ang noon niya nang makitang inilabas nga ng lalaki ang wallet nito, tapos inabutan nga siya ng pera. Para saan yan? Nalilito na tanong nga niya. Baka may iba ka pa ang kailangan para sa sarili mo. At saka hindi ba sinabi mo na maghahanap ka ng trabaho? Naisip ko lang na baka kailangan mo and I want to help. Seryosong sagot nga nito kaya mabilis siyang umiling. Hindi na, Leon. May pera naman ako kahit papaano eh. Nakatanggap ako ng informal settlement bago ako umuwi. Sagot nga niya. Informal settlement? Nakakunot ang noong tanong nga ng lalaki kaya nakangiti siyang tumango. How much? Tanong pa nga nito. Nasa kalahating milyon. Ani nga nito kaya nagtiimbagang na nga lamang ang lalaki. 5 taon ng buhay mong sinayang nila. Maraming naapektuhan, maraming nasira. Tapos pumayag kang magpabayad ng kalahating milyon lang? Tila iritadong tanong nga nito. Ano kasi, kinausap naman ako ng representative at lawyer ng Philippine Embassy na tumulong sa akin. Binigyan nila ako ng 2 option. Una, mag-take kami ng legal action para nga makompensate ako ng maayos. Sabi nila, may Pinoy na rin daw na gaya ko, ang nakulong ng higit na 5 taon kasi napagbintangan lang din at nakatanggap siya ng higit kumulang 10 milyon. Pero mahabang proseso daw kasi yun eh. At ang second option, tumanggap ng informal settlement na magbibigay ka agad ng bayad. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa pere. Ang gusto ko lang makauwi ka agad at makaalis ng bansang yun para makabalik dito at maayos pa ang pwedeng ayusin. Kaya yun na ang tinanggap ko. Wala namang makakatumbas na kahit na magkanong pera sa inyo. Alam ko na hindi sapat pero makakatulong pa rin naman yan para makapagsimula ako ulit. Paliwanag nga niya. What about the university? Wala man lang silang ginawa para matulungan ka noon? Tanong nga ng lalaki kaya marahan siyang umiling. Napabuntong hininga na nga lamang si Leon, tapos ay mariing napapikit, na tila nagpipigil ng galit. Kahit na papaano ay gumaan nga ang loob ni Faith, sa ideya na nga na kahit pa sinabi ni Leon na hindi na nga sila pwedeng bumalik pa sa dati, may pakailan pa rin ito sa kanya. Anyways, I have to go now. Susunduin na lang kita bukas dito kapag handaan ng anak natin na makaharap ka. Seryosong wika nga ng lalaki kaya tumango na nga lamang siya at pinanood na maglakad nga palabas ang kondo. Nang wala na ang lalaki, ay napakagat sa ibabang labi si Faith. Ang gaan kasi sa loob na marinig mula dito ang mga katagang anak natin. Kahit panilinaw naman na agad sa kanya ni Leon na ang anak na lang nila ang nag-uugnay sa kanila at hindi na nga sila pwedeng bumalik pa sa dati.
Nang araw ding iyon ay nagpasya siyang mamasyal sa mall para bilhan ng kung ano-anong gamit, laruan at mga libro si JL. Buong araw niyang pinag-isipan ang mga sasabihin sa anak, kung paano makakabawi at magiging ina dito at kung ano-ano pa. Hanggang sa hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras at dumating na ang kinabukasan, ang araw na sobrang tagal niyang hinintay at pinangarap, ang makaharap at mayakap ang anak niya. Sigurado ka ba na hindi siya galit? Naayos lang sa kanyang makaharap ako? Baka kasi hindi pa siya handa eh. Ayoko naman siyang mabigla. Eh ang pamilya mo, hindi ba sila galit sa akin? Puno ng kaba na tanong pa nga ni Faith. Nang makitang ipinarada na nga ni JL ang sasakyan sa bahay nga ng isang malaking bahay. Nakaramdam ng pagkamangha si Faith. Sobrang laki kasi ng bahay. Dito rin ang dating lote ni na Leon, pero hindi pa ganito kaganda ang bahay dati. Ngayon ay sumisigaw na nga ito ng labis ng karangyaan. Kung sa bagay, doktor ang lalaki matagal na din. May paliwanag ko na sa kanila ang lahat ng nangyari. Sinabi ko sa kanila ang mga sinabi mo sa akin and they were all shocked. But mad. Pero relax. Sagot naman ni Leon kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti at tumango kahit pa ang totoo, hindi talaga maalis ang kaba sa dibdib niya. Pero hindi ko muna sinabi kay JL na nakulong ka. Dagdag pa nga nito kaya marahang siyang tumango. Sa totoo lang, ayaw din naman kasi niyang malaman ng bata na nakulong nga siya. Sabay na silang bumaba ni Leon ng sasakyan, tapos naglakad na papasok sa loob. Pagbukas nga ni Leon ng pinto, ay muli siyang nakaramdam ng kaba. Nang makita nga ang buong pamilya ng lalaki na nakaupo sa sala, kasama ang anak nilang si JL. Natila ba kanina pa nga sila hinihintay? Iha, agad na saad nga ng mama ni Leon, tapos nagmamadali itong tumayo para yumakap sa kanya. Nakwento na sa amin ni Leon ang nangyari. Pasensya na kung wala kaming nagawa para makatulong. Kamusta ka? Ang payat mo, ipag-aanda kita ng pagkain. Sunod-sunod na bulong pa nga nito na tila ayaw iparinig sa apo ang tungkol doon. Napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Faith. Kasi mula noon ay pamilya na talaga ang turing sa kanya ng mga to. Ayos lang po ako, salamat po. Sagot niya pero tingin nga ay hindi maalis sa batang si JL na ngayon tahimik lamang at seryoso na nakatingin sa kanya. Sunod namang tumayo ang papa ni JL at lumapit sa kanya para yumakap din, maging ang tatlo nitong nakababatang kapatid na itinuring siyang ate noon ay lumapit at yumakap. Aminado si Faith na magaan iyon sa pakiramdam. Kasi kahit papaano, pakiramdam niya ay walang nagbago, na kahit lumipas ang maraming taon, ay pamilya pa rin ang turing ng mga ito sa kanya. Pasensya na't nagiging emosyonal na kami masyado. Mamaya ka na namin kakausapin para mabigyan naman kayo ng oras. Naluluha pa ang mata na nakangiting sa adaman ng mama ni JL, maya-maya pa. Tapos ay inaya na nga nito ang asawa at mga anak na umalis na muna at iniwan nga siya sa sala kasama ang magama. Kayo daw po ang mama ko? Mababa ang boses, natanong ng bata at napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Faith, tapos tumingin kay Leon. Natipid lang nang umiti sa kanya at marahang tumango. Kaya naman huminga ng malalim si Faith, bago dahan-dahang naglakad nga palapit at lumuhod sa harapan ng bata. Ako ang mama mo. Pwede ba kitang mayakap? Nanginginig ang boses na sagot nga nito, pinipigilan ang sarili na hindi mapaiyak. Kung kayo po ang mama ko, bakit niyo po ako iniwan? Di po ba ang mama po dapat hindi po iniiwan ng anak at saka bakit po ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa akin? Hindi niyo na po ba ako mahal? Naluluha nga ang mata na tanong ng bata at parang sinaksak nga ng matalim na punyal ang puso ni Faith dahil sa narinig. Hindi anak, hindi sa ganun maniwala ka. Hindi ko naman ginusto na malayo sa'yo ng matagal eh. Mahal ka ni mama, mahal na mahal. Emosyonal na sagot niya at agad pang niyakap ang bata. Sorry kung ngayon lang ako Patawarin mo si mama, hindi ko sinasadya. Sorry anak, patawarin mo ko. Dagdag pa nga niya.
Hindi naman sumagot ang batang si JL, pero hindi rin niya niyakap ang ina pabalik. Si Faith naman halos ayaw ngang pakawalan ng mahigpit na yakap. Ang bata, nasanggol pa noong huli nga niyang makita. Ang laki mo na. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung mga panahong kailangan mo ko Nung mga panahon na kailangan mo ng ina, patawarin mo ko, hindi ko sinasadya. Emosyonal na bulong pa nga niya. Maging si Leon ay medyo emosyonal din habang pinapanood nga ang mag-ina. Nang napansin niyang tumahimik nga na umiiyak si JL at hindi niyayakap ang ina, saka siya humakbang palapit. Anak, maraming pasalubong sa iyo ang mama mo. Mga bagong toys, books at mga damit. Gusto mo bang makita? Pilit nga ang ngiti at mababa ang boses na saad niya at pinagagan nga ang sitwasyon. Umaasang yayakapin din ito ang ina. Nakita kasi niya ang sakit sa mga mata ni Faith at aminado siyang naaawa nga siya rito. At kung siya ang tatanungin kahit pa galit pa rin siya sa nangyari at sa sitwasyon mismo, gusto niyang magkaayos ang mag-ina. Gusto niyang matanggap ni JL si Faith sa buhay nito. Hindi ko naman po kailangan ng maraming toys, tsaka books at kahit na ano po eh. Kailangan ko po ng mama kaso ang tagal niya naman pong nawala eh. Bakit ngayon lang po kayo? Umiiyak na sad pa nga ng bata. Sorry anak, patawarin mo ko. Ang tanging naisagot ni Faith. Wala kasi siyang ibang alam. Sabihin sa bata kung hindi ang sorry lang. Hindi na sumagot ang bata. Hindi rin alam ni Faith kung gaano niya katagal na yakap ito. Nang medyo gumaan ang sitwasyon ay saka siya kumawala sa yakap at saka sila umupo sa sofa. Pilit na kinilala at kinausap ni Faith ang batang si JL na halatang ilag at naiilang pa rin sa kanya pero ayos lang. Naiintindihan naman niya ito at handa siyang maghintay kung kailan siya nito mapapatawad at matatanggap ng buo. After all, sa puntong ito ay marami naman na siyang pagkakataon para makabawi sa anak niya. At iyon ang gagawin niya, ang bumawi at maging ina dito, isang bagay na 5 taon din niyang hinintay at pinangarap na mangyari. Sa mga sumunod na araw, wala namang ibang ginawa si Faith kung hindi ang subukang bumawi sa anak. Habang naghahanap ng mapapasukang trabaho, naging abalaman sa maraming mga bagay, ay sinisigurado niyang hindi pa rin siya nawawalan ng oras para makasama at makabanding kahit na papaano si JL, kahit na halatang ilag pa nga rin ito sa kanya. JL anak, gusto mo ba ang dalang fried chicken ni mama? Nakangiti at mababa ang boses na tanong ni Faith isang gabi habang kasabay nga ang mga ito na kumakain ng hapunan. Hindi na po, okay na po ako sa gulay na luto po ni Lola. Sagot naman ng bata na hindi makatingin sa kanya. Mahilig ka ba sa gulay? Anong paborito mo para may pagluto naman kita minsan? Nakangiti na wika rin niya. Pinipilit ang sarili na mapalapit talaga dito. Hindi naman po ako mapili sa pagkain eh. Sagot ulit ang bata at bahagyang napatango si Faith kaya alam niyang napalaki ni Leon at ng pamilya nito si JL ng maayos. Gusto mo ba anak ako mag-aatid sa iyo sa school bukas? Panunuyo pa nga niya. Sabado po bukas, walang pasok. Tugon pa nga ng bata kaya saglit nga siyang natigilan at nakaramdam ng pagkapahiya nang mapagtantong tama ito. At saka kahit po may pasok, sina lolo at lola na lang po ang mag-aatid sa akin. Dagdag pa nga nito. Bakit naman anak? Ayaw mo ba yon? Magkakabanding kayo ng mama mo? Wika pa nga ni Leon. Alam po kasi ng mga classmates ko na wala po akong mami. Ayaw ko naman pong isipin po nila na nagsisinungaling po ako. Sagot nga ng bata kaya agad na nawala ang ngiti sa labi ni Faith. Doon kasi niya sobrang naramdaman na parang hindi masaya ang bata sa pagdating niya. Well, naiintindihan naman talaga niya ang pinanggagalingan nito pero hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng sakit. Hindi ka naman nagsinungaling, diba? Noong mga panahong sinabi mo yan, wala pa naman talaga ang mama mo kasi nagwo-work siya sa malayo. Kaya hindi ba dapat ngayon happy ka kasi nandito na siya? Dapat proud ka. Mababa ang boses na saad pa nga ni Leon. Okay lang Leon.
Agad ng wika naman ni Faith bago pa nagpunta sa kung saan ang usapan. Hindi na kita ihatid sa school kung hindi ka komportable. Next time na lang. Nakangiting dagdag naman ito. Pwede na po ba akong maghilamos at matulog? Dan na po kasi akong kumain eh. Saka inaantok na po kasi ako. Mababa ang boses na pakiusap naman ng bata. Kaya nagkatinginan ng lahat. Ilang araw na mula nang bumalik nga si Faith at ilang araw nang ganito madalas, ang bata na halatang umiiwas nga sa kanya pero dahil nga napalaki ito ng maayos ay halata ring pinipilit ang sarili para hindi magmukhang bastos. Go ahead. Seryosong saad ni Leon, kaya ngumiti sa kanila ang bata tapos ay tumayo at naglakad papuntang ikalawang palapag ng bahay kung saan ang kwarto nito. Pilit na lang nang ngumiti si Faith kahit paramdam niya ang tingin sa kanya ng pamilya ni Leon na may halong awa. Pero nagpasya siyang umaktong, hindi napapansin ni Leon at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos kumain ay nagpahinga lang sila saglit sa hapag habang nagkukwentuhan. Si Leon naman ay nagpaalam na aakyat sa taas kaya hinayaan nila ito. JL anak, pwede ba tayong mag-usap? Tanong naman ni Leon sa bata. Nang makapasok nga sa kwarto nito, ngumiti naman ang bata na nakahiga sa kama at tumango. Tapos ay umupo ito kaya kaagad na lumapit si Leon at umupo rin sa gilid ng kama. Kamusta ka sa school ngayon? Panimula nga niya. Nag-enjoy po ako sa school, Papa. Ang dami pong pinagawang activities ni teacher po sa amin tapos isa po ako sa mga very goods. May test nga po kami kanina tapos perfect ko po yung score. Nakangiting kwento pa nga ng bata. Ang galing naman ng anak ko, manang-mana ka sa mama mo. Alam mo ba? Matalino at masipag din sa school dati ang mama mo, parehong-pareho kayo. Anak, naintindihan ko na. Hindi ka pa sanay sa presensya ng mama mo. Alam ko nagalit ka at ayaw naming ma-invalidate ang nararamdaman mo. Masyado ka pang bata para maintindihan ng lahat, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin. Kaya sana, mabigyan mo ng chance na makilala ang mama mo. Kasi kung mapapansin mo, pinipilit naman niya na makabawi at mapalapit sa iyo eh. Mahabang dagdag pa nga nito. Pero Papa, paano po kung umalis po siya ulit? Tanong pa nga ng bata, kaya bahagyang umawang nga ang bibig ni Leon. Kasi tila nakuha nga niya, kaagad kung bakit nagkakaganito ang bata, kasi natatakot nga ito na maiwan ulit. May dahilan ng mama mo noon, kaya matagal siyang nawala pero ngayon, naniniwala ako na hindi ka na niya iiwan ulit. Talaga po? Tanong ng bata kaya nakangiti siyang tumango. Oo naman, at kung ako ang pagpipiliin, gusto ko na magkaayos kayo ng mama mo kasi alam ko, na sa ganung paraan magiging mas masaya ka pa. Kaya para kay Papa, okay lang ba kung susubukan mo ring makilala ang mama mo? Tanong pa nga niya. Kaya tipid na ngumiti ang bata bago tumango. Okay po, Papa. Sagot pa nga nito. That's my boy. Wika ni Leon at marahan pang hinaplos ang ulo ng bata. O sige na, maghilamos ka na at babalikan ko lang sila doon. Dagdag pa nga nito tapos tumayo na nga at bumalik sa baba. Sakto namang nadatnan niya ang pamilya niya, maging si Faith, na nasa sala. Nang makita nga siya ng babae agad ditong tumayo. Magpapaalam na sana akong umalis. Medyo late na rin kasi. Paalam nga nito. Gising pa anak natin. Magpaalam ka na muna sa kanya. Sagot naman ni Leon. Hindi na siguro. Pero pumunta naman ako ulit dito bukas pagkatapos ko sa mga lakad ko. Pilit pa nga na saad nito. I already talked to him, Faith. Kaya puntahan mo muna siya sa taas para makapagpaalam ka sa kanya. Wika nga ni Leon kaya naman huminga siya ng malalim bago marahang tumango. Tapos ay naglakad na nga ito, papunta sa ikaliwang palapag. At sumunod naman sa kanyang lalaki pagkarating sa harap ng kwarto ni JL, ay nakabukas naman ang pinto. Pero kumatok pa rin siya para kunin nga ang atensyon ng bata. Come in po! Mababa nga ang boses na saad nito.
Kaya naman hindi na nga siya nagdalawang isip pa na humakpang palapit dito. Anak, ano kasi? Magpapaalam lang sana ako sa'yo, kailangan ko na kasing umalis. Saad pa nga niya. Aalis na po kayo? Tanong ng bata kaya tumango siya. Oo pero babalik naman ako. Tugon pa nga niya. Aalis po kayo ulit? Gaano katagal po kayo mawawala? Kailan po kayo babalik? May halong lungkot na tanong pa nga ng bata kaya bahagyang umawa ang bibig niya. Anak, hindi. Hindi na ako lalayo. Nanginginig ang boses na saad pa niya. Promise po, hindi na kayo mag-work po sa malayo. Promise po, hindi niyo na po ako iiwan ulit. Promise po, lagi na po kayong nandito. Nakanguso nga na tanong ng bata. Agad na may numuong luha sa mga mata ni Faith. Tapos ay nakangiting tumango. Promise, anak. Promise niyo po yan Dapat po tuparin po yan kapag po hindi po kayo busy, pwede niyo na po akong ihatid sa school. Pabulong na saad pa nga ng bata, kaya mas nakaramdam ng labis na tuwa si Faith. Matagal akong nawala, kaya kahit nagaano man ako naging busy, sisiguraduhin ko na lagi pa rin akong may oras para sa'yo. Sige na, medyo late na rin kasi, kaya kailangan ko nang umalis, magpahinga ka na. Promise babalik ako kaagad bukas. Good night, anak. Dagdag pa nga niya kaya ako mawala nga sa yakap. Good night po, mama. Sagot nito, kaya agad siyang napatakip sa bibig para pigilan ang pagtulo ng luha. Pilit na lang siyang ngumiti sa bata, tapos ay nagmamadali ng maglakad palabas. Ayaw kasi niyang ipakita sa anak na naging emosyonal siya, dala ng labis na tuwa. Nang nasa labas na siya, ay agad niyang hinarap. Si Leon na ngayon ay nakangiti sa kanya at hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, pero agad niya itong niyakap na walang pag-aalinlangan. Mukhang nagulat si Leon sa nangyari, pero hinayaan lang niya itong yakapin siya. Tinawag niya akong mama, Leon. Tinawag na niya akong mama. Humihikbi na bulong pa nga niya sa tuwa. Salamat, Leon Maraming salamat talaga. Dagdag pa niya kasi alam niyang malaki ang bag ni Leon para mapatawad siya kaagad ng anak. I'm glad to help. Sagot ng lalaki nang mapagtanto ni Faith na medyo matagal na nga niyang yakap ito. Saka nga siya parang bumalik sa realidad. At mabilis na nga lamang na lumayo. Sagot naman ng lalaki. I'm sorry. Saad naman ng babae. Wala akong trabaho bukas. Gusto mo bang ilabas natin ang anak natin? Nakangiting tanong nga ng lalaki. Sabay saad nga nito. I mean, gusto ko talaga na magkaayos kayo at mas mapalapit sa isa't isa. Pwede tayong pumasyal sa mall, manood ng sine o kaya mag-picnic. Or kahit na anong pwedeng gawin para lang magkaroon kayo ng oras sa magkasama. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Dagdag pa nga nito. Oo naman. Siyempre gusto ko. Great! Sagot ng lalaki. Let's go? Ihatid na kita, medyo late na rin kasi. Saad pa nga niya. Hindi na, Leon. Masyado na ako nakakaabala Kaya ko naman ang sarili ko. Kaya magta-taxi na lang ako. Sagot nga niya. I insist, Faith. Lalo na hindi naman kita pwedeng pabayaan na umuwing mag-isa. Kasi nga gabi na. Kaya halika na. Saad na lang ni Leon. Tapos ay nagsimula ng maglakad, pababa, bago pa siya nakasagot. Sa huli napakagat na lang sa ibabang labi si Faith para itago ang kilig na nararamdaman. Sobrang saya kasi ng araw na yon para sa kanya. Una, ay alam niyang binigyan na siya ng chance ng anak niya na maging parte siya ng buhay nito, na maging ina siya rito. Pangalawa ay tinawag siya nitong mama at pangatlo, nakabonus pa siyang yakap kay Leon. Pakiramdam tuloy niya ay unti-unti nang nagiging maayos ang lahat at unti-unti nang umaayon sa kanya ang tadhana sa puntong ito at sinisigurado niya na sa puntong ito hindi na masisira ang lahat at hindi na siya malalayo ulit sa mag-ama niya. Ready? Nakangiting tanong nga ni Leon sa batang si JL. Sa sumunod na araw nang bumaba ito mula sa ikalawang palapag at nadatna ng magina,
na magkasama sa sala. Yes po, Papa. Babay po, Lolo at Lola. Babay po sa mga tito at tita. Masayang sagot naman ng bata. Nakangiting paalam nga nito, tapos nagmano sa mga to. Babay po, mag-enjoy ka kasama ang mga magulang mo. Mag-ingat kayong lahat. Nakangiting sagot naman ng mama ni Leon. Tapos nagpaalam na nga rin sa ni Leon at Faith sa mga ito. Sabay-sabay pa nga silang tatlo na naglakad palabas ng bahay. Anong gusto mo unahin gawin ngayon, anak? Gusto mo bang pumasyal muna tayo sa mall at manood ng sine? O kaya maglaro sa arcade? Nakangiting tanong nga ni Leon sa bata na nasa biyahe na sila. Siyempre ay siyang magmamaneho ng sasakyan. Kasama niya sa harap si Faith at nasa backseat naman ang anak nila. Papa, Mama, pwede po bang maglaro na lang po sa playground? Lagi na lang po kasi akong nagmumuli. Tugon naman ng bata. Oo naman anak, gagawin natin lahat ng gusto mo ngayong araw. Masayang sagot ni Faith bahagya pa nga itong napalingon kay Leon at nakangiti nga sa lalaki. Ilang sandali pa nakarating na nga sila sa isang park sa may bayan. Nang ipinarada nga ni Leon ang sasakyan, sabay-sabay nga silang bumaba doon. Tapos kinuha nito ang dalang basket na may lamang mga snacks at humarap sila sa pwesto kung saan pwede nga nilang ilapag ang dala rin na sapin. Sige na anak, maglaro ka na sa playground, pwedeng huwag kang lalayo ha. Susunod ako doon, tutulungan ko lang saglit ang papa mo. Wika nga ni Faith sa bata. Nagpasalamat nga ito kay Leon. Salamat saan? Tanong ng lalaki. Sa lahat ng tulong na ginagawa mo para sa paglalapit naming dalawa. Saad nga nito. You don't have to thank me, Faith. Ginagawa ko lang ang alam kong tama. Tama ka, galit pa rin ako. Pero wala namang patutunguhan ng galit na yon. At hindi mo rin naman ganustong mga nangyari, diba? After all, ina ka pa rin ni JL. So from now on, pwede bang huwag nang pag-usapan pang mga nangyari? At mas mag-focus na lang sa hinaharap. Nakangiting dagdag pa nga nito kaya nakangiti siyang tumango. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi ko na tuloy alam kung paano makakabawi sa'yo at sa iyong pamilya. Ngumiti ang lalaki. All you have to do is to be a good mother to JL, Faith. At sa nakikita ko nagagawa mo naman. Oo, sa ngayon siguro medyo ilog pa rin ang anak natin sa'yo. Pero sinusubukan na rin naman niyang buksan ang puso't buhay niya para sa'yo. Hindi man niya aminin. Alam kong masaya rin siya na nandito ka na. Pwede ba ako magtanong? Tanong niya kaya tumangunga ang lalaki. Bakit nga pala bumili ka pa ng kondo? Hindi mo naman tinitirahan yun, diba? Malapit kasi yun sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. At doon ako tumutuloy kapag straight ng duty ko. Pasensya na nga pala kung mahigit 1 linggo na ako nandun Pero naghahanap naman ako ng mauupahan. May mga nakita ko pero medyo malayo kasi sa bahay niyo Yung malapit lang sana ang gusto ko. You don't have to worry about it, Faith. You can stay here for as long as you want. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na wala namang nakatira doon. Kung gusto mo, pwede kaming mag-sleep over ni JL doon mamaya. Dagdag pa nga nito, kaya agad na napangiti nga nang malawak si Faith sa excitement. Talaga? Oo, gusto ko. Anong paboritong ulam ni JL para may pagluto ko kayo ng hapunan? Masayang sabi ng babae. Hindi naman siya maarte sa pagkain pero mahilig siya sa kahit na anong klase ng gulay. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung anong paborito ko? Napapangiting tanong pa nga nito kaya napakagat nga si Faith sa ibabang labi. Hindi ba chop suey ang paborito mo? Saad naman niya. Naaalala mo pa pala? Tanong ng lalaki. Oo naman. Wala naman ako nakalimutan na kahit na ano tungkol sa'yo. Kahit nararamdaman ko ganun pa rin. Dagdag pa nga nito sa kaliwang bahagi nga ng isip niya. Sige, maghahanda ako ng chop suey mamaya. Saka pinaritong isda. Hindi ba yun ang gusto mong kapares nun? Saad na nga lamang niya kaya nakangiti ulit na tumango sa Leon. Papa, Mama, pwede po bang kumain po ng ice cream? Tanong ng batang si JL maya-maya pa na tumatakbo palapit sa kanila. Oo naman anak, halika bili tayo.
Ikaw, Leon, anong gusto mo? Gusto mo rin ba? Nakaiting saad nga ni Faith. No thank you, kayo na lang, sagot nito. Tapos ay nakangiting pinanood ang mag-ina na bumili nga ng sorbetes. Maya-maya pa ay bumalik din naman agad ang mga ito habang may hawak na tig-isang cone ng ice cream at masayang kinakain ang mga iyon. Napangiti pa nga siya nang makitang magkahawak kamay ang mag-ina. Sobrang ganda at cute kasi nilang tignan. Sobrang nakakagaan ng puso. Sa totoo lang, aminado si Leon na masaya siyang maramdaman na parang buong pamilya na talaga sila kahit pa sinabi niya mismo na hindi na sila pwedeng bumalik pa sa dati. Kasi simula mo palang maglaro pero pawis na pawis ka na. Lapit ka nga rito kay mama. Pupunasan kong likuran mo. Leon, pakihawak naman tong ice cream ko. Dagdag pa nga ni Faith at tinabot nga sa kanyang ice cream na agad namang tinanggap ng lalaki. Kumuha ng towel si Faith tapos agad ng pinunasan ng pawis ang likod ng bata na ngayon ay busy nga sa pagkain ng ice cream. Nang matapos nga binitawan niya ang towel at tumingin kay Leon para sana kunin ng ice cream pero natigilan siya nang kumakagat na nga ito. Akin yan eh. Sabi mo kanina ayaw mo. Parang bata na reklamo niya. Tinikman ko lang. Hindi ko naman inubos eh. Napapangiting saad nga ni Leon. Ayoko na. Kinagatan mo na eh. May laway mo na. Ang arte mo naman. Parang dati lang adik na adik ka sa mga halik ko eh. Oo na. Sige na't kakainin ko na ulit yan. Napapairap na saad na nga lamang ng babae. Dapat po mama, hindi niyo po kay Papa pinahawak, matakaw po yang si Papa eh. Kahit po kapag pinapahawak ko po sa kanya yung chocolates ko, lagi po niyang kinakagatan. Akmang sasagot na nga sana si Faith. Pero hindi na nga nito nagawa kasi biglang tumunog nga ang cellphone niya. Excuse me, sasagutin ko lang to. Paalam pa nga niya sa magama tapos ay agad na tumayo at bahagyang lumayo. Nag-enjoy ka ba anak? Nakangiting tanong naman ni Leo kay JL na ngayon ay busy pa rin sa pagkain ng ice cream. Yes po Papa, happy po ko kasi first time ko po kayo makasama ni Mama dito sa park. Thank you po. Saad pa nga nito. Masaya ako na happy at nag-enjoy ka. Kaya wag mo rin kakalimutang mag-thank you sa mama mo ha, para happy din siya. Opo Papa, gusto ko po. Nakangiting tugon nga ng bata. Sinong tumawag? Tanong naman ni Leon kay Faith. Yung HR. Hotel na in-applyan ko ng trabaho. Tumawag para sabihin na natanggap daw ako. Yung Cloud9 Hotel. Masayang sagot nga niya. Mag-work na po ulit kayo? Saan po? Malayo po ba? Iiwan niyo na po ba ako ulit? Malungkot at tila natatakot nga. Natanong naman ng bata kaya mabilis na umiling sa Faith. Hindi anak. Hindi. Dito lang sa may bayan ng hotel na yon kaya sa umaga, pwede pa rin kitang maihatid sa school kung gusto mo. Tapos sa hapon naman o gabi, mapupuntahan pa rin kita palagi, araw-araw pa rin kitang pupuntahan. Yung promise niyo po na hindi na po kayo aalis ulit at magwo-work sa malayo ha. Hindi ko nakakalimutan yan anak, promise. Tutuparin ko yan. Sagot naman ni Faith. Anong trabaho nga palang in-applyan mo? Tanong naman ni Leon. Housekeeping sa ngayon. May certificate naman ako noon na nag-aaral pa ako eh. Hindi pa kasi ako pwede sa HR o maging receptionist kasi kulang pa ako sa experience. Saka hindi ko rin natapos ang 4th year ko, hindi ba? Sagot pa nga niya. Hindi ba masyadong nakakapagod ang ganung trabaho? Nakakunot ang noong tanong naman ng lalaki. Wala namang trabahong hindi nakakapagod, diba? Saka mas okay na rin to. Wala din naman kasi ako mararating kung hindi muna ako magsisimula sa umpisa. Sagot niya. Kaya napabuntong hininga na lang ito bago tumango. Pagkatapos nun ay nagpatuloy pa sila sa kwentuhan. Pagkaraan ng ilang sandali ay pareho nilang sinamahan ng anak nila na maglaro. Napuno ng labis na saya ang araw na iyon para sa kanilang tatlo kasi ay hindi lang ang anak nila ang nag-enjoy. Maging silang dalawa rin. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon, nakagawa sila ng isang magandang memorya bilang isang buong pamilya at umaasa si Faith
na marami pang susunod na beses na makasama niya sa ganito ang mag-ama niya. Kinagabihan, bago sila dumiretso sa kondo, ay umuwi muna sila para makakuha ng ilang gamit para kay JL at para na rin personal na sabihin sa pamilya ni Leon na doon nga sila magpapalipas ng gabi. Nagluto si Faith ng dinner para sa mag-ama, tapos ay masaya nilang pinagsaluhan yon na parang isang buong pamilya. Nang matapos, ay nakipaglaro't nakipagkulitan sila sa batang si JL at nag-movie marathon pa. 10:00 na ata ng gabi iyon nang matapos sila at nagpasyang magpahinga na. Good night anak. Nakahiting sad nga ni Faith bago kinumutan nga ang inaantok na si JL. Nasaan po yung good night kiss ko, Mama? Papa, yung good night kiss ko po. Bulong pa nga nito. Sabay hinalikan nga siya sa noo ng papa at mama niya. Good night anak. Kayo po, hindi po ba kayo mag-good night kiss po sa isa't isa, Mama, Papa? Good night, Leon. Kinakabahang sad na nga lamang ni Faith bago mabilis ang lumapit sa lalaki at dinampian nga ng mababaw na halik sa labi. Agad na napahagik-gik ang batang si JL sa nangyari samantalang nagulat naman si Leon. O sige na, magpahinga na kayo. Magpapahinga na rin ako. Puno ng kaba na dagdag pa nga niya, dala ng labis na hiya. Tapos ay nagmamadali ng lumabas ang kwarto ng mag-ama. Nang makarating sa kwarto niya agad namang ibinagsak ni Faith ang sarili sa kama. Tanga ka ba, Faith? Bakit mo ginawa yun? Ikaw pa talaga ang nanghalik sa labi niya, pwede naman kasing sa pisngi lang, di ba? Nababaliw ka na ata. Nanlulumo na bulong pa nga niya sa sarili. Hindi kasi niya alam kung paano haharapin si Leon ngayon pagkatapos ng ginawa niya. Munti ka na nga siyang mapatalon sa gulat nang makarinig nga ng katok sa nakasarang pinto. Hindi siya kaagad sumagot, tapos maya-maya pa ay nagsalita na nga si Leon. Alam kong gising ka pa, Faith. Pwede ba tayong mag-usap? Saad nito habang kumakatok nga sa pinto. Huminga naman siya ng malalim para kumuha ng lakas ng loob, tapos ay tumayo at dahan-dahang naglakad palapit sa pinto para buksan yon. Tungkol saan? Kinakabahang tanong niya at hindi magawang tumingin din ng diretsyo. Doon tayo sa balcony. Seryosong sagot ng lalaki. Why did you do that? Ha? Ang alin? Pagmamaang-maanga naman ni Faith. You kissed me, Faith. Hindi mo dapat ginawa yon. Look, alam kong gusto mong bumawi kay JL at alam kong gusto mong gawin ng lahat para lang mapasaya siya. But still, you shouldn't have to do that. Dagdag pa nga ng lalaki kaya napalunok ng laway si Faith. Dala ng pagkapahiya. Sorry. Saad na nga lamang nito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pasensya na. Nalulumo na sagot nga niya. Tapos mariin pa nga siyang pumikit at huminga. Leon, alam kong sinabi mo na marami nang nagbago. Kaya hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa dati. Pero baka pwede nating subukan ulit. Lakas loob na dagdag nga niya. Napasinghap ang lalaki. What are you talking about? Mariing tanong nito. Nung mga panahong nakakulong ako sa Saudi, hindi ka kailanman nawala sa puso't isip ko, Leon. Kayo ng anak natin. Yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo, hindi yun kailanman nagbago na bawasan. Sana pwede pang matupad yung pangarap natin noon na maging isang buo. Nagkamali ako, oo. At alam kong nasaktan ko kayo at nagalit ka. Pero baka naman pwede pa. I'm getting married, Faith. Mahina ang boses na saad nga ni Leon. Kaya si Faith naman ngayon ay napasinghap. Ano? Gulat na tanong niya. Noong basta ka nalang nawala, akala ko hindi na ako magkakaroon ng interes ulit sa iba. Kaya naman nag-focus ako sa karir ko. Pakiramdam ko kasi hindi ko na ulit mararamdaman sa iba yung naramdaman ko sa iyo noon. But last year, I've decided to try again. At saktong may bagong dating na doktor sa ospital namin. So you see, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, Faith. Nanlulumo na dagdag nga niya. Pilit na mangumiti si Faith. Kahit na nasasaktan siya. Bago marahang tumango kahit pa parang sinasaksak siya. Nahuli na pala ako. Pasensya ka na sa nagawa ko ah. Hindi ko kasi alam eh. I
I'm sorry talaga. Sige na, magpahinga na tayo kasi medyo late na rin. Ani at bago pa makasagot ang lalaki, nagmamadali na nga siyang bumalik sa kwarto at sinara ang pinto. Nang muli niyang ibinagsak ang sarili sa kama, kasabay nun ay bumagsak din ang luha sa kanyang mga mata, dala ng labis na sakit. Sa mga sumunod na araw, ay pinilit ni Faith na umiwas kay Leon para hindi na mas lumalim pa ang nararamdaman niya, kahit pa hindi niya alam kung mawawala o magbabago pa ba ang nararamdamang ito, kasi ay wala naman siyang ibang minahal mula noon pa, kung hindi si Leon lang din. Ganun pa man, ay araw-araw pa rin niyang pinupuntahan ang anak ni Ka. Kahit na anuman kasi ang issue nila ni Leon, ay ayaw niyang madamay ang bata, lalo na't ngayon pa lang siya nagsisimula na maging ina ulit dito. You seemed out of yourself this past few days, Leon. Okay ka lang ba? Tanong ni Amber kay Leon isang araw habang magkasama nga sila sa opisina ng lalaki. Nagangatan man ang tingin sa Leon dito at pilit na ngumiti. Well, aminado siya sa sarili na sobra nga siyang frustrated nitong mga nakaraang araw. Dahil nga halatang iniiwasan siya ni Faith. You turned her down, Leon. Binasag mo ang puso niya nung gabing yon. Kaya anong ina-expect mong maging reaksyon niya? Matuwa sa'yo? Malamang iiwas yon. Singhal niya sa kanyang isip. Pero ano nga bang magagawa niya? Nandito na nga siya sa sitwasyong to. Sa ayaw at sa gusto niya, alam niyang may masasaktan. Ano ba kasing iniisip mo? Tanong ulit ni Amber sa kanya. Kaya mahina siyang napabuntong hininga. Nasa medical mission nga si Amber ng ilang linggo. At ilang araw pa lang mula nang bumalik nga ito. Natatandaan mo ba si Faith? Mababa ang boses na tanong niya. Kaya kumunot ang noo ng babae bago tumango. Yung ex mo na basta na lang kayong iniwan ng anak niyo? Tanong nga nito kaya marahan siyang tumango. So what about her? She's actually back. Aniya kaya napasingap nga ang babae. At may malalim siyang rason kung bakit bigla na nga lamang siyang nawala. Ani nga nito tapos hindi nga siya nagdalawang isip na sabihin dito ang totoo. Noon pa lang kasi ay wala naman siyang itinago kay Amber. At sa tingin niya, dapat lang na kahit ngayon ay magpakatotoo nga rin siya. So siya pala ang rason kung bakit parang frustrated ka at wala sa sarili. Do you still love her? Tanong nga ng babae pagkatapos yung magkwento rito. Kaya naman gulat nga siyang napatingin dito at bahagya pang umawang ang bibig niya. What are you talking about? Nakita niya kung paano ngumiti ang mapait na mukha nga ni Amber dahil doon. Ang dali lang sagutin ang tanong pero hindi mo nagawa. Well, what do you expect? Noon pa lang namang pumasok na tayo sa relasyong to. Alam at ramdam ko nang may kulang eh. Sinubukan kong punan ng mga kulang na yon, hoping that one day, magagawa mo rin akong mahalin ng buong buo. But I guess hanggang ngayon siya pa rin. Nakangiti pero may halong lungkot na saad nga nito. Amber, usal niya sa pangalan ng babae. Kasi alam nga niya sa sarili na tama nga ang sinabi ng babae. It's okay, Leon. What's important is, you tried and for that, I should be grateful. Kasi naramdaman ko naman ang sincerity mo eh. Naramdaman ko na sinubukan mo rin akong mahalin. At mula nung nagsisimula pa lang tayo, at hanggang ngayon, nagpakatotoo ka na rin sa akin. Saad nga nito. We are still getting married, right? Pabulong na tanong naman niya. And what? Ipagkakait natin sa anak niyo na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya? O ipagkakait ko sa'yo na makasama yung totoong babaeng mahal mo? And that way, ipagkakait mo rin yung lalaking magmamahal sa akin ng buo. Sagot nga ni Amber tapos tumayo na. Look, Leon, alam ko na mabuti kang tao. At ayaw mo akong masaktan. Pero mas masasaktan lang tayo. Ako, kapag ipinagpatuloy pa natin to. When it's really obvious na mahal mo pa rin naman siya hanggang ngayon. Kasi hindi ka naman magkakaganyan kung hindi mo na siya mahal, diba? Dagdag pa nga nito. I'm sorry. Nanlulumo na bulong nga niya. Let's just say na ako ang nakipag-break sa'yo.
Just give me that for my pride and ego. At least. Wika nga ni Amber at peke pang tumawa. I'm really glad na nagkaroon ako ng chance na makilala at mahalin ng isang mabuting tao na gaya mo, Leon. I'm giving you freedom to choose your heart and the woman you love. Kaya sana, hindi mo sayangin ang pagkakataong to. I wish nothing but your happiness. Goodbye, Leon. Nakangiti pero may konting luha sa mata. Nadagdag pa nito. Tapos ay naglakad na palabas ng opisina niya. Mariin namang napapikit si Leon dahil sa nangyari. Gusto niyang habulin si Amber para humingi ng sorry dito. Pero hindi niya magawa kasi ay alam niyang mas masasaktan lang niya ito. Sobrang buting tao ni Amber. Minahal siya nito ng totoo. Pero tama rin ito na mula noon pa hindi niya ito magawang magustuhan din ng buo. Kasi ay si Faith naman ang totoong nagmamay-ari ng puso niya. At kung ipagpapatuloy pa nila ito, magiging unfair lang iyon para sa kanilang dalawa kasi pareho lang silang hindi magiging masaya. Nang maalala niya si Faith, ay mas lalo siyang nanlumo ng mapagtantong nasaktan niya ito. Kaya naman mabilis siyang tumayo at napasyang puntahan ito. Kahit pa hindi pa tapos ang shift niya. Dumiretso siya sa hotel kung saan nagsimula ng magtrabaho si Faith. Kailan lang ang Cloud9 Hotel, pero wala ito doon. Dumiretso siya sa kondo, pero napasinghap siya nang makitang wala na rin ito doon at wala na ang mga gamit nito doon. Umuwi siya sa bahay nila, pero pamilya lang niya ang nandoon. Ang huling inisip niya ay baka nasa eskwelahan ito kung saan nag-aaral ang anak nila. At hindi nga siya nagkamali. Habang nasa klase kasi ang bata, ay nasa labas si Faith. Nakangiti at tahimik na pinanunood ang bata. Faith, mababa ang boses na pagtawag nga niya rito. Kaya agad na napalingon nga sa kanyang babae. Leon, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Nakangiting tanong nga sa kanya ni Faith. Ngiti na hindi umabot sa mata nito. Imbes na sumagot ay marahan nga niyang hinawakan ng kamay nito. Tapos hinila nga paalis. Teka lang, Leon. Saan mo ko dadalhin? Baka hanapin ako bigla ni JL. Ani pa nga nito. We need to talk. This won't take long, I promise. Sagot nga niya tapos ay pilit nga na pinasakay ang babae sa sasakyan. Hindi naman na nakipagtalo pa si Faith. At hinayaan na nga lamang ito. Maya-maya pa ay nakarating nga sila sa plaza. Ang lugar kung saan nga sila madalas mag-date noon. Ang lugar kung saan din nakatayo ang simbahan kung saan nangako si Leon na pakakasalan niya ito. Dito sa mismong pwesto na to. Sa harap ng malaking simbahan na yun. Nangako kung pakakasalan kita. Panimula nga ni Leon tapos ay tumitig nga sa magandang mukha ng babae. Agad namang nag-iwas ang tingin si Faith. Kasi parang kumirot na naman ang puso niya. Sa ideya na hindi nga matutupad ang pangakong yun. Anong ginagawa natin dito? At ano ba talaga ang dapat nating pag-usapan at kailangan mo pa akong dalhin dito? Tanong na nga lamang niya. Pero hindi kaagad sumagot si Leon. Nanatiling nakatitig lamang sa mga mata niya. Teka, tungkol ba to sa inyo ng girlfriend mo? Nag-away ba kayo dahil sa akin? I'm sorry, Leon. Gusto mo bang kausapin ko siya ng maayos para sa'yo? May halong pag-aalala na saad pa nga nito, kaya napabuntong hiningang lalaki. We broke up. I mean, she broke up with me. Sagot ni Leon kaya napanganga si Faith. Ano? Teka, dahil ba to sa akin? Pasensya na pero hindi ko talaga sinasadya. Kung gusto mo kakausapin ko siya para magkaayos kayo. Hindi na nga nagawang ituloy pa ni Faith ang sasabihin kasi biglang yumuko si Leon. At hinilikan nga siya nito sa labi. Parang naging tuod nga sa kanatatayuan si Faith dahil sa nangyari. Pero nang mapagtantong mali, saka siya parang bumalik sa reality at mabilis nga itong itinulak palayo. Kahit pa nangihina nga ang buong katawan niya nang dahil sa halik. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tanong nga niya. Isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Ang halikan ka. Sagot naman ng lalaki. Ano? Nababaliw ka na ba ha?
Iritadong saad naman ni Faith. Look, Faith, alam ko na nasaktan kita noong gabing yun. And I'm sorry. I'm also sorry for trying to love someone else. Ang kaso, kahit na anong pilit ko, wala eh. Ikaw pa rin. Kasi gaya mo kahit na noon pa. Kahit pa matagal kang nawala, hanggang ngayon ikaw pa rin. Wika nga niya, agad na may namuong luha sa mga mata ni Faith dahil sa nangyari. Sinasabi mo yan ngayong kasasabi mong wala na kayo ng girlfriend mo? Leon, alam ko na mabuti kang tao at ayaw mong may masaktan. Hindi rin ako nagalit na sinubukan mo akong palitan at sinubukan mong magmahal ng iba. Kasi ako naman ang may kasalanan ng mga nangyari. Kaya nga ako nang kusang lumalayo, di ba? Pero bakit naman ganito? Leon, hindi naman ako second option lang. Na dahil wala na kayo ng girlfriend mo, ako na ang pipiliin mo. At ayoko rin na pumili ka. Kasi kung ako lang din naman ang magiging dahilan para may ibang masaktan, hindi bali na lang. Kaya please, huwag namang ganito. Nangihina na saad niya. Nakipaghiwalay nga siya sa akin. Kasi gusto niyang sundin ko ang puso ko. Kasi alam din niya na mula noon ikaw lang ang laman nito. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Sinusundan ng sigaw ng puso ko. Oo, mali ako. At oo, alam ko na nasasaktan si Amber ngayon. Kahit pa, siya ang nakipaghiwalay sa akin. Makasarili naman ang pag-ibig. Noong gabing yun, nakiusap ka sa akin. Kung hindi ba talaga natin pwedeng subukan. At tumanggi ako dahil kay Amber pero ngayon, ako naman ang makikiusap. Please, subukan natin ulit. Hindi lang para sa anak natin kundi para sa ating dalawa na rin. Dagdag pa nga nito. Mariin namang napapikit si Faith. Sa narinig at napailing. Sa pagmulat niya ng mga mata niya, ay nagunahan ng luha sa pagtulo. Hindi, Leon. Parang hindi tama. Oo, gusto kong subukan natin ulit pero hindi sa ganitong paraan na may ibang nasasaktan. Kahit pa sabihin na siyang nakipaghiwalay at nagparaya, may pinagsamahan pa rin kayo. At nakakabastos lang sa parte ng tao na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ka, na maging masaya tayo habang siya nasasaktan pa rin. Kaya sorry, pero wag muna siguro ngayon. Dagdag pa nga niya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sabihin mo kasi, maghihintay ako. Hindi ko rin alam, Leon. Pero saka na siguro kapag naghilom ng mga sugat. Malungkot na sagot nga niya tapos tumalikod na't naglakad pa alis para bumalik sa school kung saan nga nag-aaral ang anak nila. Marina mong napapikit si Leon. Hindi kasi niya inakala na magiging ganito kakomplikado ang lahat. Sa totoo lang nasaktan siya sa pasya ni Faith. Pero alam naman niyang ganito rin ang nararamdaman ni Faith noong gabing yun. At isa pa, may punto naman ang babae. Na parang hindi nga naman tama na maging masaya sila kaagad. Habang may isang taong nasasaktan, Faith, ihatid na kita pabalik. Nangihina na saad pa nga niya at sinubukang habulin nga ang babae. Hindi na, Leon. Kaya ko ng sarili ko. Ang mabuti pa, puntahan mo si Amber. Kausapin mo ng maayos at tignan kung may chance pang maayos ang nasira sa inyo. Dahil lang bumalik pa ako. Mapait ang ngiti at may luha nga ang mata na sagot nito bago nagpatuloy sa paglalakad. Kaya naman wala nang nagawa pa si Leon, kundi ang hayaan na nga lamang ito. Lumipas ang mga araw at linggo na naging maayos naman ang lahat. Pero walang naging malaking pagbabago sa relasyon ni na Faith at Leon. Araw-araw naman silang nagkikita at nagkakasama dahil sa anak nila. At sa bawat araw na yon ay sinusubukang ipakita at iparamdam ni Leon ang sincerity niya kay Faith. Kumbaga, para siyang nanliligaw ulit pero hindi niya gaanong pinapahalata kasi nga ay ayaw niya na baka mas lumayo ang loob sa kanya ng babae. Excuse me, you're Faith, right? Narinig nga niyang saad ng isang boses isang araw habang nasa hotel. Kaya agad nga siyang napalingon at nakita ang isang maganda, sexy at matangkad nga na babae. Pasensya na po, ma'am, pero nagkakilala na po ba kayo? Magalang na tugon naman niya. Dr. Amber Sanchez.
Nakangiting pagpapakilala naman ng babae tapos naglahad nga ng kamay. Kaya agad siyang nakaramdam ng kaba nang mapagtanto na ito ang doktora na naging kasintahan ni Leon. Ganon pa man tinanggap pa rin niya ang kamay nito. Siguro, nagtataka ka kung bakit kilala kita. Maraming beses ka na kasing naikwento ni Leon sa akin noon. At ang dami niyong mga pictures na magkasama na hanggang ngayon itinatago pa rin niya. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Nakangiting saad pa nga nito. Kamusta na kayo ni Leon? Tanong pa nga niya. Po? Nalilitong tanong niya. Wait, don't tell me na hindi pa rin kayo nagkakabalikan. Hindi pa ba siya naniligaw ulit sa'yo, ha? Wika nga ng babae kaya napalunok nga siya ng laway. Well, aminado naman siya, naramdam niya ang pagpapakita nga ng motibo sa kanya ni Leon nitong mga nakaraang linggo. Pero hindi niya gaanong binibigyan ng pansin, lalo na't iniisip pa rin niya ang posibleng mararamdaman ni Amber kapag nagkataon. Is it because of me? Tanong ulit ng babae nang hindi nga siya makasagot. Look, napakabuting tao ni Leon and base sa mga kwento niya sa akin noong tungkol sa'yo, alam ko na mabuting tao ka rin. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi pa rin kayo nagkakabalikan dahil sa akin. Kasi pareho niyong iniisip na may nasasaktan kayo. Pareho niyong iniisip ang nararamdaman ko. But I'm okay. I mean, of course, I'm not really okay pero unti-unti nagiging okay na ako. In fact, ang saya ko nga eh. At ang gaan ng loob ko kasi pakaramdam ko isa ako sa mga naging tulay para muli niyong matagpuan ni Leon ang daan patungo sa isa't isa. Leon loves you. Yun ang nakita ko sa mga mata niya nung araw na sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagbabalik mo. Nung araw na nagpasya kaming itigil na ang meron kami. Hindi ko alam kung nasa posisyon ako para sabihin ito pero sana huwag niyong ipagkait sa mga sarili niyo ang maging masaya ulit na magkasama at mabuo ang pamilyang pinapangarap ng anak niyo dahil lang sa akin. Nakangiti at puno nga ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Anyways, I have to go now. Naging madaldal na ako dito. May kikitain pa ako sa resto sa rooftop ng hotel. I'm very glad to finally meet you, Faith, and I wish you and Leon all the best. Wika pa nito, tapos ay nakangiti nang naglakad pa alis. Napalunok naman ng laway si Faith dahil sa nangyari. Tama nga si Leon, napakabuting tao ni Amber. Kaya naman mas lalo siyang nakukonsensya. Pero agad din namang tumatak sa puso't isip niya ang sinabi ni Amber. Bakit nga ba niya ipinagkakait sa sarili at maging kay Leon na rin ang maging masaya? Gayong iyong taong nagparaya ay unti-unti nang nagiging maayos at ang hiling ay maging masaya sila ni Leon. Dahil ba natatakot siya? Hindi niya alam. Pero dahil sa maiksing engkwentrong iyon, marami siyang napagtanto at ayaw na niyang matakot. Kaya naman ng araw na iyon, pagkatapos ng shift niya, sa hotel ay nagmamadali siyang nagligpit ng mga gamit para makaalis na. Mama! Narinig niya ang magilaw na boses ng anak sa parking ng hotel. Pagkalabas niya, kaya agad siyang napalingon dito at nakita nga na magkasama ang mag-ama na tila hinihintay siya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong naman niya nang makalapit. Sinundo ko kasi ang anak natin sa school at tinanong niya kung pwede ka daw ba naming sunduin din. Sagot nga ni Leon na nag-iwas nga ng tingin. Papa, sabi niyo po bad po ang maglay. Hindi po ba sabi niyo po kanina miss niyo na po si Mama kaya susunduin po natin siya? Wika naman ng madaldal na anak kaya biglang naubo si Leon na namula pa nga ang muka. Hindi kasi niya in-expect na ilalaglag siya ng makulit na bata. Si Faith naman ay napakagat na nga lamang ng labi para itago ang ngiti. Let's go? Paanyaya na nga lamang ni Leon, kaya naman sumakay na nga sila ng sasakyan. Mama, na-miss po namin kayo ni Papa, ang layo naman po kasi ng new house niyo eh, kaya hindi ko po kayo makita kaagad. Miss ko na rin po kayo. Miss niyo na rin po ba kami, Mama? Malambing na sad pa nga ng bata, nang nasa biyahe na nga sila. Ngumiti naman si Faith pero kay Leon, tumingin ito.
Oo naman anak, miss na miss ko na kayo ng papa mo. Mababa ang boses na saad niya, kaya nagulat na napalingon naman sa kanya si Leon. Mama, ayaw niyo po bang bumalik na lang po sa kondo po para po mas malapit? Para mapuntahan po namin kayo palagi kaagad. Kapag po kasi malayo po kayo, hindi po namin kayo kaagad na pupuntahan kapag namimiss po namin kayo eh. Nakangusong wika pa nga ng madaldal na si JL. Depende sa papa mo anak kung pwede pa. Nakaiting sagot niya. Pero kay Leon nakatitig na nga ngayon ng diretsyo. Ikaw lang naman itong umalis eh. Bulong naman ni Leon. Sorry na. Natakot lang naman talaga ako eh. Ani naman ito. Natakot saan? Natakot na may masaktan dahil sa atin. Aksidente kaming nagkita ni Amber kanina at nagkausap. Ang ganda pala niya, no? Ang bait pa. Saad nga nito. San pupunta ang usapang to, Faith? Napapausang boses na tanong pa nga ng lalaki. Wala lang. Naisip ko lang na hindi nakakapagtakang nagustuhan mo siya. Sagot nga nito. Alam mo bang nagustuhan ko siya dahil sa'yo? Wika nga ng lalaki kaya agad nga na kumunot ang noon niya. Nagustuhan ko siya kasi maraming beses na ikaw ang nakita ko sa kanya. Sa kilos at sa pagpupursige na makamit ang pangarap. Yun ang dahilan. Alam ko na magiging unfair ito sa kanya and I am not proud of it, Faith. Dagdag pa nga nito. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin kanina? Ang sabi niya unti-unti ay nagiging okay na siya. At sa totoo lang daw, ang saya niya at ang gaan daw ng loob niya. Kasi para siyang naging tulay para sa ating dalawa. At wala daw siyang ibang hiling, kundi ang maging masaya tayo. At dahil doon napagtanto ko na bakit nga ba ako nagkakaganito? Bakit ko ipinagkakait sa atin ang maging masaya? Bakit nga ba ako matatakot? Hindi na ako nag-iisa ngayon. Kasama na kita. Kayo ng anak natin. Kayo ng pamilya mo. Nakangiting wika pa nga niya. Nakita niya ang luhang namuo sa mga mata ni Leon dahil doon. Pero ngumiti rin naman kaagad ang lalaki. Wait, ibig sabihin ba nito, handa ka nang sumubok ulit kasama ako? Napayes na nga lamang ng malakas si Leon nang tumangutango nga si Faith. Sabay hinalikan nga nito sa labi niya. Papa, bawal pa ang kiss. Manligaw ka muna kay Mama. Anak naman isa lang, ibigay mo na kay Papa to. Reklamo pa nga niya. Narinig mo anak natin, bawal daw. Kaya manligaw ka muna. Natatawang tukso naman ni Faith. Kaya si Leo naman, napasimangot na nga lamang sa puntong yon. Fine, hindi naman na kailangang sabihin pa yon. Gagawin ko talaga yon kahit mag-asawa na tayo. At mabigyan ng 100 kapatid si JL. Araw-araw pa rin kitang liligawan. Maharot na sagot nga nito kaya muling napangiti si Faith. Nang hapon na yon, ay masaya ang tatlong umuwi sa bahay ni Leon para sabihin ang magandang balita tungkol sa kanila. At ang buong pamilya ni Leon ay naging sobrang saya para sa kanila. Wala silang ibang natanggap kung hindi ang suporta at pagmamahal. At nang gabi ring iyon, habang masaya silang magkakasabay na kumain ng hapunan, ay hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Leon. Lumuhod kasi ito sa harap ni Faith. Hawak ang isang diamond ring na ilang araw na niyang binili para sa babae at inaya na niya ito agad na magpakasal kasi ay masyado na daw maraming taon ang nasayang sa kanila at ayaw na nitong magsayang pa ng kahit ilang segundo lang na hindi nakakasama ang babae. Nang sumagot si Faith ng oo, ay naging emosyonal ang lahat, dala ng labis na tuwa. Lalo na ang anak nilang si JL na biglang humagulgol pa habang mahigpit ang yakap sa kanilang dalawa. At pagkatapos lang ng halos 3 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simpleng kasalan lang ang nangyari. Mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Pero napuno naman iyon ng labis na saya at pagmamahalan. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon,
ay nariyan ng minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito ay hindi nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos. Kahit na anong hindi nila pagkakaintindihan, sa gabi ay magkatabi at magkayakap pa rin silang natutulog at masaya. Pagkalipas naman ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, ay muli silang biniyayaan ng anak. At ang nakakatuwa pa ay kambalang ipinagkaloob sa kanila. Isang baby boy na pinangalanan nilang Von Leon na galing sa pangalan ng ama, at ang Von ay kadalasang ibig sabihin ay Hope, at isang baby girl na pinangalanan nilang Hope Leona. Iyon ang mga napili nilang pangalan upang araw-araw nilang maalala ang mga hirap na pinagdaanan, pero kinaya naman nilang lampasan. At sa pagdating ni na Baby Von at Baby Hope sa buhay nila, ay tila mas tumibay pa ang pagmamahalan ng pamilyang binuo nila. Totoo nga na masyado daw mapaglaro ang buhay. Isang araw pakiramdam mo na sa tuktok ka ng mundo, pero kinabukasan parang wala kang ibang matakbuhan kung hindi ang sarili mong anino. Sa gitna ng tawanan ay may luha, sa likod ng tagumpay ay may lihim na kabiguan, at minsan sa tahimik na gabi, doon mo maririnig ang pinakamalakas na iyak ng puso. Pero kahit na gaano karami ang mga pagsubok na dumaan, ay may mga taong mananatili na pagkukuhanan mo ng lakas para muling sumubok, lumaban, at bumangon sa pagkakadapa. At sa puntong ito ay nahanap na nina Leon at Faith ang tao na iyon sa isa't isa. Simple man ang naging kwento para sa iba, ay marami naman silang mga aral na natutunan. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama. Mga aral na maibabahagi rin nila sa kanilang mga anak at mga magiging anak pa, lalo na't naniniwala sila na hindi pa ito nagtatapos ang kanilang kwento, bagkus ay ito pa lang ang tunay na simula. At handa na silang harapin ang lahat, basta hawak nila ang kamay ng isa't isa